Okay, for those viewers who don't understand Filipino language, please watch this video until the end because I'm going to say it in English. Para po sagutin ang lahat ng katanungan ng ating mga kababayan po kung paano po makapag-work dito, ang mga katanungan mula po sa Slovenia, Hungary, Poland, Croatia, okay, US, Australia, Qatar, Japan, at iba pa pong mga kababayan natin na sa iba't ibang dako ng mundo. Mga kaibigan, tayo po ay third country nationals. Ang ibig sabihin, hindi po tayo part ng European Union. Okay, so kung ganon, ang requirement po para po tayo makapasok at makapag-work dito, number 1 po ay dapat mayroon tayong job offer. Yung job offer na yan, paano nyo gagawin? Mag-a-apply po kayo online. Okay, maglalagay po ako ng 2 link dyan sa description area ng video ito para doon po kayo mag-apply. Okay, so pangalawa po, kung gusto nyo makarating dito, mag-asawa kayo ng taga rito. Okay, so kung dalaga at binata kayo at wala naman kayong ginagawa, maghanap kayo sa social media or sa dating site. Okay, bunga po ako ng dating site. Okay, yun ang pangalawa. Pangatlo, mag-student visa kayo rito. Dahil meron po silang bagong policy na kung makatapos ka ng schooling mo rito at mayroong demand sa market, yung profession mo ay pwede kayong mag-work dito, hindi na kayo pauwiin. Ayan po. Ang next po ay meron ding katulad ng visa sponsorship jobs. Ito naman po, yung mga companies dito, sila mismo mag-o-offer sa inyo na tulungan kayo makakuha ng work visa at dapat po qualified kayo. Mayroon akong video tungkol po sa visa sponsorship jobs dito. Panoorin nyo po yon mga kaibigan. Dahil kung pupunta kayo dito na turista at gusto nyo magbaka sakali, huwag na oy. Kasi mga kaibigan, dito po kapag turista ka, katulad ng ibang countries din, hindi ka pwede mag-apply ng work. Kasi dito sa Switzerland po, hindi ina-allow yan dahil ang employer po ay ma-penalize sila. Ibig sabihin, magbabayad sila sa gobyerno dahil bawal nga po yun tumanggap ng isang empleyado or applicant na hindi naman taga-EU. Halimbawa, mga Filipinos po nandito na sa Europa, ano ang gagawin nyo? Ang tanong ko nga sa inyo yan, di ba? Lagi ko tinatanong kung sinasagot ko yung mga katanungan sa channel ko, ang sabi ko ay, ano ang status nyo? Kung PR kayo, permanent resident na dyan, dito sa Europe, or di kaya citizen na kayo dito sa Europe, walang problema yan mga kaibigan. Pwede kayong pumunta dito, maghanap ng work. Kasi nga, nandito na kayo sa Europe at ikaw ay citizen na rin. Halimbawa, nasa Italy ka, nasa Germany ka, okay, nasa Europe, European country yan, di ba? Part ng EU yan. So, pwede ka pumunta rito. Pero kung ang estado mo, ang documents mo ay Philippine documents ka pa, lahat ng papers mo ay as parang nasa Pinas ka, ang gagawin mo lang talaga ay katulad ng nabanggit ko kanina, mag-a-apply ka online. Pwede ka pumunta rito, mamasyal, walang problema doon, pero kung work ang pag-uusapan natin, ay dadaan ka rin sa same process. Ayan, apply online bago ka makapag-work dito. Kasi dito dapat mayroon kang permit B, at least permit B. Ang ibig sabihin noon, you can stay and you can work. Ay halimbawa, hindi ka pa naman permanent resident sa Italy, hindi ka pa naman citizen sa Germany. Yan, kahit nandito ka sa Europa, hindi pa rin posible na mag-apply ka kung ikaw ay pupunta dito as tourist. All right. Now, for non-Filipino viewers, this content is all about how to find job here in Switzerland. If you are a third country nationals, meaning you are not part of the European Union countries, then you must have a job offer first. How will you do that? You have to apply on a job site link that I'm going to indicate in the description area on this video, and please try to apply from that site. Okay, because if you are planning to come here as tourist, then apply for a job. It's a big no-no because the employer will be penalized by the government. Okay, if you have some more questions, please comment down below and I'm willing to assist.
Thank you for watching, and please don't forget to like, share, comment, and subscribe to keep you updated on upcoming videos. Good luck!